utang at nangunguna. Kasama ba ang Pilipinas sa mga bansang ito? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, para sa listahan natin ngayon, atin ang alamin ang 10 bansa sa Southeast Asia na baon sa utang hanggang sa ngayon. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pang-10 sa ating listahan ay ang Timor-Leste. Ang utang ng bansang ito ay tinatayong umabot sa $510 million o katumbas ng halos 25% ng kanilang GDP. Ang karamihan ng mga naging utang ng Timor-Leste mula sa Multilateral Development Bank, gaya na lamang ng Asian Development Bank at World Bank, pati na rin sa mga bilateral na nagpapautang tulad ng gobyerno ng Japan. Sa kabila ng mababang utang lamang ng bansang ito, may mga hamon ng Timor-Leste sa pagpapatakbo ng kanilang pinansyal at sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Sa ngayon, ang populasyon nito na may humigit kumulang 1.5 milyon, ang Timor-Leste ay isang demokratik at payapang bansa. Bagamat nararamdaman pa din ng bansang ito ang kahirapan, sa paglipas naman ng panahon ay unti-unti nang tumataas ang level ng pamumuhay nito. Pang-9 sa ating listahan ay ang Cambodia. Sa nakalipas na 2 dekada bago pa magsimula ang COVID-19 sa bansang ito, ang ekonomiya ng Cambodia ay bahagyanang lumago at naramdaman ito ng mga mamamayan. Kung ito ay magpapatuloy, inaasahan na mas lalo pang lalago ang ekonomiya nito sa taong 2023. Malaking bahagi ng paglaki ng ekonomiya ng Cambodia ay mula sa pera na galing sa garment exports at turismo. Lumago ang ekonomiya nito sa annual average na 7.7% sa pagitan ng 1998 hanggang 2019, kaya naman itinuturing ito na isa sa mga fastest growing economies in the world. Gayunpaman, kasabay ng pag-asenso ng Cambodia ay ang paglobo din ng utang nito. Ayon sa tala, umabot sa $10 billion ang utang ng Cambodia. Ayon sa World Bank, ang karamihan sa naging utang nito ay mula sa mga multilateral na mga kasiwa tulad ng World Bank, Asian Development Bank at International Monetary Fund na nagbibigay ng mga pautang para sa mga proyekto para sa pagpapaunlad ng bansa, habang ang natitirang bahagi ng utang nito ay mula naman sa bansang China, Japan at France, kasama pa ang mga utang na mula naman sa mga pribadong lenders. Sa kasalukuyan, ang utang na ito ay naging isang suliranin dahil sa ang bansa ay nakakaranas ng pagtaas ng antas ng kahirapan at limitado lamang ang kanilang mapagkukunan upang makapagbayad ng utang. Pang-8 sa ating listahan ay ang Myanmar. Ang ilang dekada ng military rule ang labis na nagsadlak sa Myanmar sa kahirapan. Taong 2011, bahagyang nagkaroon ng kahit paano'y pagpapalit mula sa military government patungong civilian rule. Kahit paano'y nagkaroon ng kapayapaan at bahagyang bumuti ang lagay ng kanilang ekonomiya. Tinatayang nasa $14 billion ang utang ng Myanmar, na halos tumaas ng 6 na bilyon kung ikukumpara sa utang nito noong taong 2015. Ang sobrang pagtaas na ito ay marahil mula sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na dito ang pagpondo sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura at paglaki ng kakulangan sa kalakalan at pagtaas ng interes ng mga utang. Ang mga malalaking dayuhang nagpapautang sa Myanmar ay ang mga bansang Japan at China. Malaking bahagi din ng kanilang utang ay mula sa multilateral na institusyon gaya na lamang ng World Bank at Asian Development Bank. Pang-7 sa ating listahan ay ang Laos. Ang ekonomiya ng bansang ito ay naging medyo challenging sa nakalipas na 3 taon. Malaking bahagi ng kanilang pagkakabaon sa utang ay noong magsimula ang COVID-19. Sa nakalipas na 2 dekada, malaking bahagi sa pagunlad ng kanilang ekonomiya ay mula sa investment at sa iba't ibang sektor, partikular na sa pagmimina at hydropower. Subalit ang mga investment na ito ay bigo na makapagbigay ng mga trabaho sa kanilang mga mamamayan. Ang sektor ng enerhiya ay pinopondohan din ng pera mula sa utang ng gobyerno sa labas ng bansa.
Dekada 80 pa lamang ay nangungutang na ang Laos upang pondohan ang proyekto na pangkaunlaran nito, kabilang na nga dito ang infrastruktura, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Dahil sa kakulangan ng sapat na mapagkukunan ng Laos, patuloy ang paglobo ng utang nito sa paglipas ng mga taon na nagdudulot ng pangamba dahil sa umabot na ito sa 14.5 billion US dollars. Malaking bahagi ng kanilang utang ay mula sa bansang China at Japan. Dagdag pa ang mga utang na mula naman sa mga multilateral na mga organisasyon tulad ng World Bank at Asian Development Bank. Panganim sa ating listahan ay ang Vietnam. Ang bansang ito ay may tuturing na isang bansang mula sa rags to riches. Mula nang magkaroon ng pagbabago sa ekonomiya noong taong 1986 na labis na nakatulong sa bansa. Malaki ang naging tulong nito mula sa isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo patungong middle income economy sa isang henerasyon lamang. Mula taong 2002 at 2021, ang GDP per capita ng Vietnam ay 3.6 times na mas malaki na umabot sa halos 3,700 US dollars. Bumaba din ang poverty rate ng bansa mula pa noong 2020. Subalit dahil sa pandemya, naging malaking dahilan ito upang lumobo din ang utang ng Vietnam upang suportahan ang pangangailangan ng mga mamamayan nito. Umabot na ang utang ng bansang ito sa 132 billion US dollars. Pangunahing dahilan ng paglobo ng utang ng bansang ito ay dahil sa paglipat ng bansa mula sa centrally planned economy patungo sa market-oriented economy na nagdulot ng mabilis na paglago ng ekonomiya, subalit nangailangan din ito ng malaking kapital. Isa pang tinitingnang dahilan ay ang malaking kakulangan pagdating sa kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing exporter ng textiles at electronics, ngunit kailangan din nila ng malaking halaga para sa inaangkat na produkto. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa kalakalan nito ay nagpapalaki sa pangangailangan upang mangutang ang bansa. Panglima sa ating listahan ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga most dynamic economies sa East Asia Pacific region. Ang average annual growth nito ay tumaas ng 6.4% mula 2010 hanggang 2019, mula sa 4.5% noong taong 2000 hanggang 2009. Nagiging malaki ang pakinabang ang iba't ibang sektor ng negosyo tulad ng BPO, real estate, tourism at finance and insurance industries sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Subalit dahil din sa pagtama ng COVID-19 sa Pilipinas, naging malaking dahilan nito upang bumagal at halos huminto ang paglago ng ekonomiya nito. Gayunpaman, unti-unti na ding nakakabangon ang ekonomiya nito simula nang maging normal na ang lahat at mabawasan na ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero syempre, hindi pa rin maiaalis ang pangungutang nito upang punan ang mga pangailangang hindi naibigay noong pandemya at iba pang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 246 billion US dollars o halos 13.6 trillion pesos. Maraming mga dahilan kung bakit lumobo ng ganito ang utang ng bansa at isa na marahil dito ay upang pondohan ang mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura, kakulangan sa budget at syempre ang nagdaang pandemya. Naging malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa at sa paglobo ng utang nito dahil sa kakulangan sa budget. Ang pag-utang sa mga pandaigdigang mga institusyon tulad na lamang ng World Bank at Asian Development Bank ang nakitang solusyon upang matugunan ang mga ito. Pang-apat sa ating listahan ay ang Thailand. Sa nakalipas na 4 na dekada, ang Thailand ay nakapagtala ng nakakabilib na progreso pagdating sa social at economic development. Mula sa low-income patungong middle-income na bansa sa loob ng isang henerasyon, ang ekonomiya ng Thailand ay lumaki ng halos 7.5% sa kanilang annual average rate mula 1960 hanggang 1996 at 5% naman ang itinaas nito mula taong 1999 hanggang 2005 kasunod ng Asian financial crisis noon. Ang malaking progreso na ito ay nakagawa ng maraming mga trabaho ng milyong mga katao na karamihan ay mga mahihirap. Subalit taong 1997, mula 40% nitong GDP ay bumaba ito sa 16.9% noong taong 2019. Kaya din naman kinailangan nilang manghiram ng pondo sa iba't ibang bansa at pribadong sektor upang punan ang kanilang pangailangan.
Patuloy na tumataas ang utang ng Thailand sa paglipas ng mga taon na umabot na sa mahigit kumulang 291 billion US dollars noong nakaraang taon. Isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng utang ng bansa ay ang mga commercials. Maraming malalaking kumpanya sa bansang ito ang humihiram ng pera sa mga dayuhan upang pondohan ang kanilang operasyon at pangangailangan. Ang mga inutangan ng bansa ay mga dayuhang gobyerno at pangdaigdigang institusyon gaya na lamang ng World Bank at International Monetary Fund. Pangatlo sa ating listahan ay ang Malaysia. Mula nang makamit ng bansang ito ang kanilang kalayaan noong taong 1957, ang Malaysia ay tagumpay na napalitan ang kanilang uri ng ekonomiya na noon ay dumedepende lamang sa agrikultura patungo sa ekonomiyang may malakas na kapit sa manufacturing at service sectors. At ngayon, ang bansa ay isa na sa mga nangunang bansa pagdating sa pag-export ng mga appliances at parts nito. Ang pagiging bukas nito pagdating sa kalakalan at investment ay malaki ang nagiging tulong upang mabigyan ng trabaho ang kanilang mga mamamayan. Inaasahan pang mas lalago ang ekonomiya nito sa darating na taong 2024. Subalit kasabay ng paglago ng kanilang ekonomiya ay ang paglobo din ng kanilang utang. Ayon sa pinakabagong datos, umabot na sa halos 350 billion US dollars ang utang ng Malaysia. Malaki ang diferensya nito na 132 billion US dollars lamang na utang noong taong 2019. Ang pamahalaan ng Malaysia ang may pinakamalaking ambag sa utang na may halos 62% ng kabuuan nito. Ito ay upang pondohan ng mga proyektong infrastruktura, mga programa sa kawang-gawa at pagpapalago sa ekonomiya. Ang pribadong sektor kasama pa ang mga korporasyon at institusyon sa pananalapi ay nagtataglay ng 38% ng utang na ginagamit naman upang pondohan ng kanilang mga operasyon, negosyo at mga investments. Pangalawa sa ating listahan ay ang Indonesia. Itinuturing ang ekonomiya ng Indonesia bilang pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Napatuloy na lumago ang ekonomiya at nalagpasan ng Asian financial crisis noong late 1990s. Nangalahati ang poverty rate nito mula noong taong 1999 at nabawasan pa ng 10% noong taong 2019 bago pa pumasok ang pandemya. Subalit dahil sa mabilis na pagunlad nito, mabilis din ang paglobo ng utang nito na ngayon ay umabot na sa 543 billion US dollars. Malaking bahagi ng kanilang utang ay galing sa mga pribadong nagpapahiram, kabilang na dito ang mga bangko, negosyante at iba pang mga financial institution tulad na lamang ng World Bank at Asian Development Bank. Upang pangasiwaan ang utang nito, nagsagawa ang bansa ng polisiya at estratehiya kasama ng pagpapanatili ng flexible exchange rate, pagpapalawak ng pinagkukunan ng pondo at pagpapatupad ng mga reformang pang-estruktura upang ma-promote ang paglago at kalagayan ng kanilang ekonomiya. At ang nanguna sa ating listahan ay ang bansang Singapore. Ang bansang ito ay may high-income economy na may gross nation income na umabot sa 54,530 US dollars per capita as of 2017. Ang Singapore ay isa sa mga world's most business-friendly regulatory environment for local entrepreneurs at isa din sa may mga world's most competitive economies. Mula nang makamit ng bansang ito ang kanilang kalayaan, mabilis na umangat ang kanilang ekonomiya na ang kanilang GDP ay isa sa pinakamataas sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang utang ng Singapore ay humigit kumulang sa 1.7 trillion US dollars na itinuturing na isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ang Singapore ay may tuturing na may isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Karamihan sa utang ng Singapore ay kinabibilangan ng pribadong sektor na kung saan ang mga bangko at korporasyon ay nasa 80% ng kabuuan. Ito ay nagpapakita na ang Singapore ay pangunahing sentro ng pananalapi kung saan maraming mga multinational na mga korporasyon at institusyon ng pananalapi ang nag-ooperate sa loob ng bansa na kailangang pondohan ang kanilang operasyon at pamumuhunan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at